Yung pangatlong benefit ng team building ay ito, nakikita ang kalakasan at kahinaan ng bawat isa. So may mga teams na magaling sa outdoor, may teams na magaling sa indoor. So may mga tao, may mga participants naman na talagang ang galing nila ay nasa mga activity na indoor learning games, pinag-iisipan. May mga participants naman na talagang grabe pagdating sa mga outdoor tulad ng mga tug of war, mga human tunnel, ganyan ng mga activities So, nakikita natin ano ba yung kahinaan at kalakasan ng bawat isa. At yung team building facilitator, binibigyan niyan diin kung ano ba ang dapat na gawin kapag ang isang kasama natin ay may ganitong kahinaan at kung ano yung gagawin rin, support na gagawin natin kapag ang kasama natin ay nakikita natin na ito yung lakas niya. So, sa team building, ang pangatlong rason, bakit at benefits, ay nakikita natin yung strength and weaknesses ng bawat isa. At paano natin nabibigyan siya ng tamang support or balance, lalo na sa company or during our work.